By faith, we had dived into the unknown. We've conquered uncharted territories and have caught the vision. With faith, we will pursue the vision. Do you still have your dream with you? Do you want to dream again? Hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, glory be to God. Let us all rise today. Amen, 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 amen. Misa ba pwede ba nating ibigay ang the best na palakpak para sa Panginoon? Hallelujah! A blessed, blessed Sunday church. And today, we will honor the Lord. We will give Him thanks and praise. Amen. At sino po dito excited ng umawit para sa Panginoon? Sumigaw naman na hallelujah! Come on, church! Best clap offering para sa Panginoon! Woo! And this morning, sama-sama po tayong magpapasalamat sa biyaya ng Panginoon. Amen. And if that is your heart this morning, pwede mo bang misa pa ipalakpak yan? Hey! Oh, we thank you, Jesus, for your grace and mercy. You are worthy to be praised. You deserve all glory. Worthy to be praised. You deserve all the glory. Worthy to be praised. You deserve all the glory. Worthy to be praised. You deserve all the glory. Come on, church. Let us praise the Lord with all our heart. Hallelujah. In grace and mercy, grace and mercy, grace and mercy. To drown that you let me walk on the water, and I've been put into the blazing fire, but you let me pass through the fire. I am not worthy to come to you, yet you have reached out to me. I'm living by your grace and mercy. I am free, I'm alive, I'm forgiven. I'm living by your grace and mercy. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. Grace and mercy, oh Lord. Hallelujah. Nowhere to go, then I found myself on bended knee, lost in the dark, and I can see without your guiding light. I am not worthy to come to you, yet you have reached out to me. Come on, sing it out. I'm living by your grace. Can you lift those hands now? Sa lahat po na
shout to me. Everybody say, I'm living by your grace and mercy. I am free, I'm alive, I'm forgiven. I'm living by your grace and mercy. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. I am free, I'm alive. I'm living by your grace and mercy. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. Grace and mercy, oh, and mercy. Come on, continue to declare this song. How can I live without your grace and mercy? And now chains are broken by your grace and mercy. How can I live without your grace and mercy? Now chains are broken by your grace and mercy. Come on, declare it out. Say, how can I live without grace and mercy? Now chains are broken by your grace and mercy. How can I live? Oh, hallelujah. We thank you for your grace and mercy. Now chains are broken by your grace and mercy. One more time, say, how can I live? How can I live without your grace and mercy? Oh, oh, oh. Now chains are broken by your grace and mercy. You are worthy to be praised. You deserve all the glory. Worthy to be praised. You deserve all the glory. Worthy to be praised. You deserve all the glory. Worthy to be praised. You deserve all the glory. I'm living by your grace. Come on. Come on, sing it out now. I am free, I'm alive, Woo! I'm forgiven, I'm living by your grace Come on. and mercy. Hey. You deserve all the glory, oh One more Lord. time. I'm living by your grace And mercy. I am free, I'm alive. forgiven, I'm living by your grace. And mercy. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. I am free, I'm alive, I'm forgiven. I'm living by your grace and mercy. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Hallelujah. Come on, shout. Hallelujah. Hallelujah. Come on, put your hands up. Hey. And today we will rejoice and be glad. Amen sa lahat po ng nakaranas ng biyaya ng Panginoon. Minsan pa tayo awit sa Kanya. Hallelujah. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. And your grace is enough. Come on, sing it out
love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. And your grace is enough, and your grace is enough, and your grace is enough for me. Sing your grace is enough. Oh, we thank you, Jesus. Your grace is enough. Forever grateful for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. And so remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Oh, for the last time, sing remember. And so remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Oh, sing it out. Your grace is enough. Woo! Your grace is enough. Your grace is enough for me. And your grace is enough. Your grace is enough. And your grace is enough for me. Come on, say, your grace is enough. Hey! Your grace is enough. Your grace is enough. Labis-labis po tayo magpapasalamat sa biyaya ng Panginoon sa umagang ito. Say! Hallelujah! Your grace is enough. Your grace is enough for me. Sing your grace. Your grace is enough. And your grace is enough. And your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. For me. Hallelujah. We thank you for your grace. We thank you for your mercy, Jesus. Come on, shout hallelujah. Hallelujah. Come on, pour out your heart. Pour out your praise. Hallelujah. 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 Muli mong ialay ang papuri na yan sa Panginoon. Ang pasasalamat na yan sa Panginoon. We thank you, God. We thank you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your grace. Thank you, Jesus, for your grace. At dahil po sa biyaya mo, Panginoon, naririto po kami. Praising you, worshiping you, Father. And so today, church, we will just worship Him in spirit and in truth.
with all our strength, with all our heart, with all our love, ibibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. At sabi po sa kanyang mga salita, hallelujah. Ang sino man po raw na binago ng Panginoon, ay habang buhay na niya pong binago. And this morning, tayo po'y sama-sama magpapasalamat sa Diyos sa pagbabago na ibinibigay niya sa atin. And let us go back to our real self, and that is to become like Christ. Amen, amen. And can we just raise our hands? Sa lahat po ng tunay na tumanggap na sa Panginoon, tayo rin po ay tunay na magpupuri, tunay na sasamba sa Diyos na buhay. Amen. Come on, just pour out your heart. Pour out your heart. Pour out your heart. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We praise you, Jesus. We offer our lives again, oh God. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. Oh, hallelujah. I've been told to live my own truth and do whatever makes me feel good. Get rid of boundaries, the rules are stifling. Chase good feelings, soon will be gone. But I found myself more lost than ever, enslaved and bound to my desires. And that's now freedom. Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. And crucify my flesh with yours, that my new life might be secure. And everything I do, done so I can honor you. And resurrect me, sanctified, make me into your image. Change coming, more of you and less of me. Transformation by Spirit in me. That I know you, there's no one else for me, 'cause you're the one that my soul loves. Now I found myself more alive than ever. My life laid down to your desires. Now this is freedom. Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. And crucify my flesh with yours, that my new life might be secured. And everything I do, done so I can honor you. And resurrect
sanctified. Make me into your Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. And crucify my flesh with yours, that my new life might be secure. And everything I do, done so I can honor you. And resurrect me, sanctify, make me into your image. Make me into your image. Oh, praise be to God, praise be to God. You saved me from myself. Praise be to God, praise be to God. A new life I've been dealt. I'll never look back, no, I can't go back. I'm yours. I'll never look back, no, I can't go back. I'm yours. Praise be to God, praise be to God, praise be to God. You saved me from myself. Praise be to God, praise be to God. A new life I've been dealt. I'll never look back, no, I can't go back. I'm yours. I'll never look back, no, I can't go back. I'm yours. Sing praise be to God. You say praise be to God. A new life I've been dealt. I'll never look back, no, I can't go back. I'm yours. I'll never look back, no, I can't go back. I'm yours. Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. And crucify my flesh with yours, that my new life might be secured. And everything I do, done so I can honor you. And resurrect me, sanctify, make me into your Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. And crucify my flesh with yours, that my new life might be secure. And everything I do, done so I can honor you. And resurrect me, sanctify, make me into your Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. And crucify my flesh with yours, that my new life might be secured. And everything I do, done so I can honor you. And resurrect me, sanctify, make me into your Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. And crucify my flesh with yours, that my new life might be secured. And everything I do, and so I can honor you.
just want to welcome you, Holy Spirit. You're welcome in this place. Kinakasabikan ka po namin, O Diyos. Kami po ay super excited to worship you, God. At maraming salamat po sa araw na to. Kaming mga magkakapatid ngayon ay magkakasama. Nagpupuri, umaawit, Panginoon, at Lord, damang-dama namin ng iyong presensya sa araw na ito, na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Lord, sa your tangible presence this morning, God, moving mightily in our midst, touching your people, meeting the needs of your people, and empowering your people right now, God. Oh, God, we worship you. We worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, people of God, just praise Him and worship Him and give Him the highest praise. For the Lord is worthy. He is worthy to receive the highest praise. Jesus, our Savior and our Redeemer, our Healer, our Provider, our King, our Lord, oh, our God. We worship you, Lord. Shalamakumya Rabamande. Shilabakomya Rebe Sikula Makomya Ramamamande. We worship you. We worship you. Jesus. Jesus. Thank you so much, Lord, for your grace, your goodness, your faithfulness. Thank you so much, God, for your favor, Lord. Maraming salamat po. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong mga kapahayagan sa aming lahat, sa iyong pangunguna at patnubay. Purihin ka, O Diyos, in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Please be seated and let's just watch this video clip. Christ. Jesus is soon to come. The scripture says, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord." He will come when you least expect it. He could come today. He could come tomorrow. He could come anytime. We must be ready. Ang Old Testament books po ay merong 39 books, and out of 39 books, 17 books po ang nagpapahayag ng second coming of Jesus Christ. Ang New Testament naman ay meron pong 27 books. And out of 27 books, 23 books po ang nagpapahayag ng second coming of Jesus Christ. So 7 out of 10 chapters in the New Testament refer to His return. In other words, 1 out of every 30 verses in the New Testament teaches us that Jesus Christ is coming back to this earth. Kaya po masyadong pinatitibay at talagang pinatatatag po ang kapahayagan mula Old Testament hanggang New Testament ng talagang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Na si Jesus ay babalik.
na si Jesus ay darating na muli. So the second coming of Jesus Christ is the hope of believers that God is in control of all things and is faithful to the promises and prophecies in His Word. And according to 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17, the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of archangel, and with the trumpet call of God. And the people who have died and were in Christ will rise first. After that, we who are still alive at that time will be gathered up with those who have died. We will be taken up in the clouds and meet the Lord in the air, and we will be with the Lord forever. We will be with the Lord forever. I want to share the 5 prophetic sign of the second coming of Christ. Ano ba yung mga prophetic sign? Although marami po ito, 5 lang ang ibibigay ko. Yung nalalapit na pagdating ng Panginoon. Yung mga tanda ng kanyang pagbabalik. Sa buwan na ito, ang ating pag-uusapan, it's all about, end times, mga huling panahon. At ito po ang ating pupukosan sapagkat ang buong mundo ngayon ay nagulantang ng gera ng Israel laban sa Hamas, at muli pong nabalikan ang mga paalaala ng salita ng Diyos na talagang sobrang malapit na ang kawakasan ng mundo, kawakasan ng panahon, at malapit na rin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ano ba ang mga tanda na ang Panginoon ay talagang nandyan na, very, 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 very close na ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo? So, the occurrence of all sorts of disasters, number 1. Yan po ang una na kung saan ay makita natin na ang naglipana at ng mga kaganapan sa 4 na sulok ng mundo, ng mga catastrophe, ng mga disasters, at maraming delubyo ang nangyayari sa iba't ibang sulok ng mundo. May mga baha, may mga tsunami, at next slide please, at kikita po natin ang scripture, ayan po, makita ng mga picture na yan, ay nagpapahayag na talagang ito na yung sinasabi ng Bible. At ang sabi ng Bible sa atin sa Matthew 24:6-8, and you will hear of wars and rumors of wars. Kita natin, nabalitaan natin talaga namang mga missiles, nagliliparan, at ang daming mga namamatay na mga tao, mga inosente, namamatay. So mga gera, nakakarinig tayo ng mga gera, ng mga digmaan, bansa sa bansa, ng mga flash flood, ng mga earthquake, ng mga tsunami, at kung ano-ano pang mga catastrophe ang nagaganap at magaganap pa sa 4 na sulok ng mundo. Lahat ng ito ay pawang tanda ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 7, nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. And the second one is the love of believers shall become cold. Papansin po natin na ito po ay isang kaganapan na nangyayari sa ating kapanahunan, kung saan ang maraming mananampalataya ay nagkakaroon ng panlalamig, nagkakaroon ng panghihina, nagkakaroon ng panlulupaypay, nawawala yung excitement, nawawala yung first love kay Lord. Kanya naman mapapansin po natin sa mga mall, lalo na sa panahon po natin, ay makita natin yung mall punong-puno. Pero ang church ay kokonti ang tao sa church, Nasaan yung mga Christians? Nasaan yung mga believers? Nasaan yung mga followers ni Jesus Christ? Nasaan yung mga disciples ni Jesus Christ? Sobrang malakas humataw ang mundo na kung saan lahat ng bagay na mga palamuti at panggagayak sa mundo, sa mga tao ay ginagawa ng mundo. Kaya naman nadadamay ang mga mananampalataya at sila ay nahuhumaling sa bagay ng mundo. Lalo na yung mga ngayon, yung mga kinakahumalingan ng maraming tao ngayon sa social media, ang mga tao ay na-focus na sa mga bagay ng mundo. At ang mga Christians ay nadadamay. Kaya sila ay nanlulupaypay, nanlalamig, nanghihina. Imbis na sa church pumunta, mapupunta sa mall. Imbis na sa church pumunta, naroon sa mga happenings, gatherings, reunions, naroon sa Baguio, sa Boracay, naroon sa mga resorts, etc.
Nawala yung first priority na dapat sana yung Lord at ang pagsamba. Ito ay malaking tanda that there is something wrong within. Merong mali doon sa puso ng mga mananampalataya. At yan ay nakaprophesy na ang mga mananampalataya, marami ang mga tao, believers, na manlalamig sa kapanahunan na ito. Sapagkat ito ay last days. At I believe, wala ditong ganon. Ang priority ng narito ngayon ay ang Panginoon at sambahin ang Diyos. Amen? Hallelujah! Oh, glory be to God. Matthew 24:12 says, there will be so much more evil in the world that the love of most believer will grow cold. Kaya po, hindi tayo magtataka na kung saan ay bakit nasaan sila, no? Part po yan at yan po ay bahagi ng hula sa Bible o kapahayagan sa Bible na maraming Kristiyano ang manlalamig. Nung panahon po ng pandemic, ng COVID-19, ang sabi ko, nako, tiyak, kapag katapos nito, marami nang sasamba sa Diyos, magbabalik loob ang tao sa Diyos, ang mga mananampalataya iinit, ang mga mananampalataya lalong dedicated kay Lord kasi siyempre, yung lesson natin sa COVID-19, grabe, di po ba? Nakita natin, naghambalang ang mga patay, ang daming nagkakasakit, sa iba't ibang mga bansa, wala nang paglilibingan, tinatapon na lang sa dagat yung patay, inihahambalang na lang, walang ataol, maamoy na sa bahay yung mga patay nila, inilalabas na lang sa daan, naglipa na ang mga peste at patay na tao sa lansangan nung panahon ng pandemic, nung panahon ng kainitan ng COVID-19. Kaya ang sabi ko, siguro ang mga tao, magbabalik na loob na talaga sa Diyos pagkatapos ng pandemic na ito. So natapos ang pandemic at ngayon masumpungan natin. Nung una, okay, pero nung mga sumunod na, wala na naman. Ang mga tao ay hindi na naman nagkaroon ng, kainitan sa Diyos, kasabikan sa Diyos, takot sa Diyos. Bakit? Sapagkat kung kailan merong catastrophe, kung kailan merong dilubyo, doon lumalapit ang tao sa Diyos. Pero pagka everything is okay, everything is fine, everything is alright, wala na naman yung mga tao. At ganun din minsan ang mga mananampalataya. Pero ang totoong mga mananampalataya, may salot o wala, may dilubyo o wala, meron mang trahedya o wala, may catastrophe man o wala, ang totoong mga mananampalataya, mananatiling faithful, dedicated, committed sa ating Panginoon. At kayo yan, turo mo yung katabi mo, ikaw yan! Hallelujah! Then the third one is the return of Israel. Alam natin, pagka binanggit ang Israel, para po siyang relo sa mangyayari sa panghinaharap. Parang siya yung determining factor kung kailan darating si Jesus. At ang Israel, alam natin na ang Diyos ay may covenant sa Israel at maliwanag sa Bible, sa Genesis, na ang sino mang magpala sa Israel, sa bayan ng Diyos, ay pagpapalain po ng Diyos. At ang Israel po ay, according to the scripture, dito po sa Matthew 24:32-33, ang sabi ng Bible, the fig tree teaches us a lesson. When its branches become green and soft, and new leaves begin to grow, then you know the summer is very near. In the same way, when you see all these things happening, you will know that the time is very near, already present. So the fig tree itself has two symbolic meaning. The nation of Israel and the individual. Ito po ay nagsisimbolo sa bansa ng Israel. Kapag ito ay nagiging sariwa at nagdadahon na, nagkakaroon na po ng muling pagsasama-sama ang lahat ng mga na-scattered ng mga Hudyo sa apat na sulok ng mundo at ito ay nabubuo na at nagkakasama-sama na, malapit na raw ang wakas, malapit na raw dumating ang wakas, ang sabi ng ating Panginoon. Ito ba'y nangyari? Iyan po ay nangyari. At ayon po sa kasaysayan, alam niyo po, merong katanungan, why does Israel have deep love for the Philippines? Bakit ba ang bansang Israel ay meron po siyang, malalim na pagmamahal sa bansang Pilipinas? Ano ba ang kwento? Well, according to Israeli ambassador to the Philippines, Rafael Harpas, the Philippines played a pivotal role in two significant events in Israel history. The first one, the rescue of more than 1,000 Jews from Nazi Germany. Nung pong minamassacre at pinapatay na ni Hitler ang napakarami pong mga mga Israelites, mga Hudyo, ay marami pong Hudyo ang inampon ng Pilipinas.
dito po sa Pilipinas. Sila po ay nanirahan dito, nag-stay dito, inampun po ng Pilipinas. At kaya po, yun po ay nakasulat sa kasaysayan ng Israel. At pangalawa, the Philippines vote on the creation of the State of Israel in 1947. Ang Pilipinas, ang tanging bansa sa buong Asia, ulitin ko po yun, ang Pilipinas, ang tanging bansa sa buong Asia na bumoto para ang Israel ay maging bansa. Palakpakan nga natin si Lord yan. Amen? Hallelujah! Wow! Philippines was the only country in the world that opened its doors to Jewish refugees, fleeing Hitler genocide. Kinupkup niya. Ang tanging bansang kumupkup sa mga Hudyo. Noon pong pinapatay ang mga Hudyo. Sila po ay lumikas at ang Pilipinas ay kumupkup sa mahigit 1,000 Hudyo. Kaya po nakasulat sa kasaysayan at ang Pilipinas ang nag-cast ng vote. Naging napakalakas ng boto ng Pilipinas para ang bansang ang Israel ay maging bansa. Kanya naman nangyayari ang pangako ng Diyos na ang sino mang magpala sa Israel ay pagpapalain ng Diyos. Sobrang dami nating mga katastrophing dinaanan sa Pilipinas. Ang bagyong dumarating sa bansang Pilipinas ay humigit kumulang 20 sa isang taon. Kasama puro ng mga super typhoon. At kung minsan nakakaranas tayo ng matinding lindol at iba't ibang catastrophe dito sa bansang Pilipinas. Pero makikita natin, nangingibabaw pa rin ang pabor ng Diyos sa Pilipinas. Naroon ang pagkukupkup at pagkalinga ng Diyos sa bansang Pilipinas. Ako'y naniniwala na epekto ito ng pangako ng Diyos na ang sino mang kumupkup, kumalinga o nagpala sa bansang Israel ay pagpapalain ng Diyos. At si Pilipinas ay merong ganong ginawa. Kaya hanggang ngayon, ang Pilipinas ay kinakalinga at pinagpapala ng Diyos na buhay. And of course, gusto rin nating malinawan na tayo ngayon ay mga spiritually Jew na rin. Dahil lang tayo ay tumanggap kay Jesus, tayo po ay mga Gentiles na na-connect sa puno, na-idikit sa puno, at tayo po bilang mga hintil na sumampalataya kay Jesus ay itinuring na mga anak ng Diyos. Therefore, ikaw at ako ngayon ay mga spiritually Jew in the sight of God. Kaya yung blessing ng mga Israel, blessing na rin natin. Yung pagpapala nila, pagpapala na rin natin. Bakit? Kasi ikaw at ako, tayong lahat ng mga mananampalataya ay mga anak ng Diyos nang tinanggap natin si Jesucristo sa ating buhay. Ang lahat ng mga blessings, entitled na tayo sa mga blessings, sa mga pagpapala, sa lahat ng mga bagay na meron ng Diyos. Ikaw ngayon ay may access na simply because tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Kaya ikaw at ako ay makatatawag sa Diyos ng Father, Daddy, Ama, Tatay, Tatang, sapagkat tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos dahil kay Hesus. Hallelujah! Oh, praise the name of Jesus. Kaya po, ito'y nakaukit na sa kasaysayan. At talagang hindi na po yan mabubura. And then number 4, the appearance of false Christ. Yan po yung mga obvious na tanda na kung saan ang dami ng mga false teachings, false doctrines, at false Christ, ang daming mga nagkalat na pekeng Kristo ngayon. Hindi lang yung Kristo sa sabungan, maski po yung Kristo ron sa Davao. Kristo po kung saan nagkiklaim na siya na ang tagapagligtas, siya na ang daan, siya na ang Panginoon, siya na raw ang Kristo. Ang daming nagpo-pronounce ng ganyan sa ating kapanahonan. At ang lahat ng yan ay dahil last days na, nasa huling mga panahon na tayo, at given na yan dahil nasulat na yan sa salita ng Diyos. Hindi na tayo ignorante sa mga bagay na yan. Ang iba ay magmiyembro ka sa amin, pumasok ka at ikaw ay maliligtas, magpabautismo ka sa tubig at ikaw ay maliligtas, magbigay ka ng tulong sa iba, mag-donate ka at ikaw ay maliligtas.
Walang simbahang makapagliligtas. Walang denominasyon, organisasyon, institusyon, man-made religion o sekta na maaaring makapagligtas. Kahit tumira ka sa simbahan, manahan ka sa simbahan, tumanda ka sa simbahan, mamatay ka sa simbahan, iburol ka sa simbahan, ilibing ka sa simbahan, hindi ka pa rin ligtas kung hindi mo tinanggap si Jesus sa iyong puso at sa iyong buhay, ikaw ay hindi ligtas. Sapagkat isa lang ang paraan para ang tao ay maligtas. At yan ay ang kanyang pagsusuko ng kanyang buhay kay Jesus at pagtanggap kay Jesus bilang kanyang hari, bilang kanyang Panginoon, bilang kanyang tagapagligtas at Diyos ng kanyang buhay. Si Jesus lang ang tagapagligtas, si Jesus lang ang namatay sa krus, si Jesus lang ang nagpatawad sa ating mga kasalanan. Siya lang ang daan, siya lang ang buhay, at siya lang ang katotohanan. Wala nang iba kundi ang Panginoong Jesus. Siya ang kailangan ng buong sangkatauhan upang ang tao ay magkaroon ng buhay at buhay na walang hanggan. Tanging kay Jesus lang masusumpungan ang kaligtasan. Amen. Hallelujah. Kaya po, may magsabing, matin ka sa amin para maligtas ka. Magmiyembro ka para maligtas. Ang daming false teachings. Ang liwanag sa Bible, isa lang ang namatay sa krus na nagbuhos ng kanyang dugo para hugasan ang ating mga kasalanan. At yan ay ang ating Panginoong Hesus. Nilibing, nagbango ng ikatlong araw, namalagi ng 40 days sa lupa, umakyat sa langit, at yung umakyat sa langit na yon, na ating Panginoon na tagapagligtas na si Jesus, ay babalik. At bakit siya babalik? Upang ang lahat ng kanyang mga mananampalataya, kanyang mga anak, ay kanyang balikan at makasama magpakailan-kailan paman. Kaya may babalik para sa atin. Sa lahat ng mananampalataya, patay man o buhay, ay babalikan niya at makakasama natin si Jesus magpakailan-kailanman. Hallelujah! So the gospel shall be preached in the ends of the earth. Ito po yung napakagandang sign para sa ating lahat na ang mabuting balita ay makakarating, may pipreach sa apat na sulok ng mundo. Kaya ikaw at ako, tayo ay may part dito. Lalo na ngayon, umabot na tayo sa sitwasyon na ito, sa panahon na ito, na iba na ang galawan ngayon. Nung araw, mano-mano, lalakad ka para i-preach sa isang baryo, sa isang barangay, sasakay ka ng sasakyan para pumunta sa isang municipality, sa isang city, o kaya kung gusto mong pumunta sa ibang rehiyon, sasakay ka ng eroplano, mano-mano para madala mo ang gospel, ang good news, ang mabuting balita. Pero ngayon, sobrang malayong-malayo na. Ngayon, pwede na tayong makapunta ang message kahit saan sulok at lupalop ng buong mundong ito. Ngayon, actually, ay napapakinggan tayo kung tayo ay intentionally na pinanunood ngayon kahit nasa Russia pa siya, kahit nasa Singapore pa siya, nasa Amerika pa siya, nasa London pa siya, o nasa man sulok at lupalop ng bansang mundong ito, ng mundong itong sangkalupaan sa pamamagitan ng social media. Dahil naka-live tayo ngayon, live broadcast po tayo ngayon. Kaya lagi kong sinasabi, huwag tayong hihinto. Ikaw at ako may bahagi po, share. Share the love of God. Like and share ang ating mga broadcasts during and after. At yan po ipapadala mo kanino, sa iyong kamag-anak, sa iyong mga loved ones, sa iyong relatives. Share mo yan sa iyong mga kaibigan, na maring na iba'y nasa ibang bansa. Kahit nandyan lang sa bahay, ipadala mo. Kung panoorin nila yan at mabless sila at sila ay isuko nilang buhay kay Lord. Wow, congratulations. Bakit? Hindi mo masasabi ang galaw at kilos ng Diyos sa puso ng tao. Sapagkat may mga bagay at may mga pagkakataon, kapag ang Diyos ang gumalaw, yung tao na yung kahit na matigas ay magiging malambot ang puso kapag siya hinipo ng Diyos. Amen? Kaya po huwag tayong panghinaan. Huwag tayong titigil ng kakashare. Mag-goal ka. This Sunday, Lord, 10 ang padadalang ko. Okay? O kaya Wednesday, meron din tayong Wednesday soaking. Ipadala lang natin i-share natin. Like and share. Imagine, nandito ka lang nakakapag-evangelize ka.
Nasa bahay ka lang nakakapag-soul win ka. Nandun ka lang na ipapadala mo ang mabuting balita, ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-share natin, ng mga live broadcast natin. God bless you, kapatid. Pagpalain ka ng Diyos. Katuwang ka sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. At ito'y tanda na kapag ito'y naipalaganap na, darating na ang ating Panginoong Hesus. Amen? Alam niyo po si Lord, sobrang mapagpigil si Lord. Pwede na siyang dumating kung gusto niya. Pero hindi. Sabi ng 2 Peter 3:9, sabi ron, hindi makupad-tumupad ng pangako ang Diyos. Mapagpahinuhod lang siya. Kasi gusto niyang ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya. Kaya may chance pa. May space pa. May ina-extend pang panahon si Lord sa mga tao. At para lalo pa mapabilis yun, magpagamit tayo sa Panginoon bilang Kanyang sisidlan. Ipadala natin sa kanila at i-share natin sa kanila ang pagmamahal ng Diyos. Amen? Palakpakan nga natin si Lord minsan pa. Hallelujah! Oh, glory be to God. Matthew 24 verse 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. The end come. And there are 6 reasons. 6 reasons the church will not be in great tribulation. Ako po'y naniniwala, based sa aking Biblia, sa salita ng Diyos, hindi tayo kasama sa pagbubuhos ng puot ng Diyos sa darating na panahon ng Great Tribulation. Alam niyo po, mayroong tinatawag na pre-trib or pre-tribulation, mid-tribulation, and post-tribulation. Yan po ay mga inaaral ng mga experts sa Bible at may iba't iba po silang stand at paniniwala. Pero majority po ng mga mananampalataya, majority po ng mga Bible scholars, Christian spiritual Bible scholars, ay naniniwala sa pre-tribulation. Bakit po? Ang pre-tribulation, ang ibig sabihin yan, bago magkaroon ng matinding tribulasyon sa buong sangkalupaan, sa buong mundo. Ano ba yung Great Tribulation, Pastor? Ang Great Tribulation ay isang sukdulang kahirapan na hindi pa naranasan ng buong mundo mula nang ito ay mag-exist. You see, nakita na natin ang mga tsunami, nakita na natin ang mga malalakas na lindol, nagkakamatayan, nadadaganan, nakita na natin ang COVID-19, ang virus na ito na pumuksa ng napakaraming tao sa 4 na sulok ng mundo, nakita na po natin ang mga flash flood, ang mga baha, at iba't ibang catastrophe. Mahirap. Mga peste ng mga pagkain, mahirap. Mga pagtaas ng mga bilihin, sobra. Minsan, umulan lang ng yelo sa atin, konti, kapraso, natakot na yung mga tao, baka mabasag yung kanyang salamin sa sasakyan, konting yelo lang yun. Pero yung Great Tribulation, mas matindi. Sabi ng Bible, hindi pa naranasan ng mundo mula nang ito ay mag-exist. Itong Great Tribulation. Abay, kung babagsakan ka ng malalaking tipak ng yelo, paano kang lalabas? Paano magtatrabaho? Paano magninegosyo ang mga tao kung merong mga salot na bumabagsak mula sa taas? Kasi ang Great Tribulation ay ang pagbubuhos ng puot ng Diyos sa sangkalupaan. Kaya ako sinasabing hindi tayo kasama ron, hindi ko lang sinasabi ito dahil sa damdamin ko, kung hindi meron akong pinangahawakan na sinasabi ang salita ng Diyos na tayo ay hindi kasama sa pagbubuhos ng puot ng Diyos. Iniligtas tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? Hallelujah! 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, it says, for God has not appointed us to wrath. God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Kaya hindi tayo kasama doon. Hindi ka kasama sa pagbubuhos ng puot ng Diyos. Yung bang punto na kung saan, imagine mo na lang kapag ka ikaw, kaya sabi ng Bible, kawawa sa mga panahon na yon, yung mga nagpapasuso, breastfeeding. Kasi siya nga naman,
paano ka magbe-breastfeed ang isang ina kung siya'y gutom, kung wala rin siyang makain sa panahon na yon. Alright? Kawawa. Kasi may iba't ibang salot na bumubuhos, kung saan-saan nang gagaling, yung mga sumpa, yung mga salot, yung mga kapestihan na yon, matindi. Kaya nga mayroon pang sitas sa Book of Revelation na gusto nang magpakamatay ng tao sa hirap, hindi siya mamatay-matay. Iniwanan siya ng kamatayan sa tindi ng hirap ng kalalagayan ng buhay na yon. At hindi yun para sa mga anak ng Diyos. Bago mangyari yung matinding tribulasyon na yon, kukunin na tayong lahat ng Panginoong Hesus. Tutunog na ang trumpeta sa kalangitan ng Panginoon at kukunin ang lahat ng mananampalataya, patay man o buhay, mula roon sa 4 na sulok ng mundo, tayo ay kukunin ng Panginoon. At si Hesus ay makakasama natin magpakailan, kailan pa man. Ito po yung chart niya, pakilabas nga, ayan. Kapansin-pansin dyan na merong present church age, the beginning of sorrows, the great tribulation, millennium, and eternity. Tayo po ngayon ay narito po sa panahon na ito, na very close na tayo sa rapture. Kaya sobrang lapit na. Kumbaga, ang Panginoon, ito na ang pinto, narito na siya, pagbukas noon, tapos na, kukunin na tayo. Hindi na po siya nandun sa malayo. Andito na siya, sa pintuan. Konting-konti na at darating na ang Panginoon. Kukunin na tayo ni Lord. At pagka nangyari yun, pag akyat natin doon sa kalangitan kasama si Jesus, meron na po tayong celebration doon. Yun na po ang kasalan ng church at ng ating groom, ang Panginoong Jesus. At habang tayo nagbubunyi doon sa taas, magsisimula na po ang tinatawag na beginning of sorrows. May matindi na pong mangyayari dito sa lupa sapagkat tuluyan ng mamamayagpag ang Antichrist at kanya nang papasikatan ng maraming tao. Ang mga tao po ay haling sa mga signs, wonders, and miracles. Yung mga tao ay naghahanap ng mga magbibigay ng need nila. Yung mga tao ay naghahanap ng magaling, mahusay, mautak, marunong, at talaga namang excellent na leader. At si Antichrist ngayon, lahat ng hinahanap nila ay makikita nila ngayon kay Antichrist. Marami ang mahikayat, marami ang taong maimpluwensyahan, marami ang taong hahanga, to the point they will worship the Antichrist. Sobrang bilib nila. Kaya naman hanggang to the point na magpapatatak na sila sa tatak ng Antikristo. At sila'y magiging mga alagad, alipores ng Antichrist sa 4 na sulok ng mundo. At nung mga panahon na yon ay bubuhos naman ang tinatawag na Great Tribulation, na kung saan sari-saring salot, sari-saring peste, sari-saring mga pangit na bagay ang maranasan ng maraming tao, maghihirap, magsasakit, at talagang super hirap dahil panahon ng tribulasyon. Kung meron pang mga Kristiyanong ma-enlighten sa panahon na yun na naiwan, ito na yung mga Kristiyanong magpapapugot ng ulo. Patutunayan nilang kay Kristo sila. Kaya wag na tayong umabot sa ganung kalagayan na kung mag-rapture ay maiwan ka dahil backslider. Kaya ngayon pa lang, magpakatotoo na tayo sa ating Panginoong Hesus. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! And then the church, age ends with rapture. The church age ends with rapture. Pag na-rapture na, wala na yung church. Wala na yung church kasi umalis na ang church. Kinuha na ng Panginoon ng church. At ang church hindi building, ha? Hindi plywood, hindi bakal. Ang church hindi mga upuan. Ikaw ang church. Ako, ikaw, tayong lahat na sumampalataya kay Jesus is the ecclesia, the called out ones, the people of God, the body of Christ, the children of the Most High God na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon nila tagapagligtas. Sila ang church. At tayong lahat ay kukunin niya bilang church, bilang katawan,
Bilang babaeng ikakasal, susunduin tayo ng groom, susunduin tayo ng Panginoong Hesus. At yan ang tawag natin ay rapture. Kakasama natin siya magpakailan, kailan pa man. Amen? Kaya po, Revelation chapter 5, hanggang sa chapter 19, wala ka nang makikitang church. Kasi wala na ang church sa panahon ng Great Tribulation. Wala na ang church. So no mention of church in the Great Tribulation. Wala na. Church comes with Jesus Christ to the Armageddon battle. Pagkatapos po ng Great Tribulation, 7 taon, mula sa langit, ang Panginoong Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, papanaog. Kaya may dalawang muka ang second coming. May dalawang muka ang pangalawang pagbabalik ni Jesus. Number 1, rapture. Sa alapaap lang siya. Hindi po siya bababa sa lupa. Ang purpose ng unang dating niya, first coming, yung first phase, unang muka ng second coming niya, kukunin tayong lahat. Susunduin lang tayo. Wow. At magse-celebrate tayo sa langit kasama ang Panginoon. Woo! Hallelujah! Jesus. And then, after ng 7 years Great Tribulation, bababa si Lord sa lupa. Bakit? Anong gagawin? Ang tawag dyan, Armageddon. Gera. Bakit? Sa loob ng 7 taon na yon, sobrang dami na naging alipores ni Antichrist. Sa 4 na sulok ng mundo, punong-puno ng armas, punong-puno ng kapangyarihan, punong-puno po ng sandata. Ang lahat ng mga tao at lahat ng bansa sa panahon na yon, marami ang mga kumbinsido kay Antichrist at dinudiyos na nila si Antichrist. Pastor, totoo ba yun? Ngayon nga pera lang yung tao sasambe. Posisyon lang yung tao sasambe. Sasama na yan, kahit sino, kahit demonyo pa yung magpagaling sa kanya, matanggal lang yung cancer niya, tutuloy na rin siya. Halos lalo pa sa panahon na ito. Lahat ibibigay ni Antichrist para makuha ang mga tao. 4 na sulok ng mundo. Kaya ang dami po ng mga na magsasama-sama para labanan ang Panginoong Hesus. Imagine, hayagan na yan, lalabanan ng Panginoon. Kaya Antichrist pangungunahan niya yon. Pagbaba ni Lord, kasama na tayo. Mula doon sa itaas. At pagkatapos ng 7 years Great Tribulation dito sa lupa, pakita nga ulit yung chart, kapatid. Bababa po tayo. Kasama si Lord. At gegerahin natin sa pangunguna ng Panginoon ang lahat ng mga rebellion na yon, ang mga Antichrist na yon at ang lahat ng kanyang followers ay pupuksain ng Diyos. At pagkatapos po nun, ano po ang mangyayari? Magkakaroon po ng millennial reign of Christ. 1,000 taon. Makakasama natin si Jesus. Literally. Ngayon kasi, spiritual kingdom. Ang spiritual kingdom naghahari sa puso natin ng Panginoon. But pagdating ng panahon na yon, hindi lang spiritual kingdom, but literal kingdom of God. Kasama natin mismo ang Panginoong Hesus. At itatalaga ka niya kung saan-saan. O ikaw, anak kong Edith, dito ka manguna sa Balibago, Abacan. Ikaw, anak kong Roger, dito ka sa Gawing Dao. Pangunahan mo yung mga tao dyan. Ang tanong, may mga tao pa ba noon na natural? Meron. Sapagkat hindi naman lahat nung panahon na yon ay sumunod kay Antichrist. May mga nagtago, may mga nagkubli, may mga makakasurvive. At pag nakasurvive sila sa panahon na yon, sila yung magmumultiply. Dadami ng dadami. No? Kaya po, may mga panahon pa rin na mga naging faithful kahit na naiwan sa rapture. At syempre, may mga taong mga nakonbinsang kaaway. Ito yung sinasabi ko na pupuksain lahat. And then after that, yung millennial reign of Christ, kasama tayong maghahari ng Panginoon. Literally, dito sa lupa. At may mga normal pang tao tayong ililid, igagayad. Imagine, 1,000 years, dadami na naman ng tao. Ang dami naman tao sa 4 na sulok ng mundo. But this time,
ang presidente ng buong mundo, si Jesus. Kasama ang mga anak ng Diyos na kanyang i-deploy sa iba't ibang panig at lugar ng buong mundong ito. Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayon, congratulations ngayon pa lang. Congratulations, kapatid. Amen? Kaya yung nangangarap maging mayor, nangangarap maging congressman, nangangarap maging senador, nangangarap maging barangay captain, huwag na ikaw mag-atubili na manatili sa Panginoon sapagkat sa darating na panahon, mas maganda ang leadership o authority na tatanggapin mo. God-given authority pa yan. At ikaw ang maglilid sa righteousness ng ating Panginoon. Hallelujah! Woo! At ano po ang mangyayari? Siyempre, 1,000 taon. May mga natural pang mga tao. Papasok po uli. Dahil ang Satanas, pagkatapos itali ng 1,000 taon, pakakawalan. At pag pinakawalan, mandideceive na naman siya. At ito na po ang final na gera. Lahat ng nadeceive ni Satan, laban uli sa Diyos, and then final judgment na. At ang lahat ng mga mangkukulam, lahat na ang mga pangalan ay wala sa aklat ng buhay, ang demonyo, ang antichrist, ang mga false teachers, false prophets, ang mga mangkukulam, at ang lahat ng mga pangalan ay wala sa aklat ng buhay, itatapon sa dagat-dagatang apoy, kailan pa man. At tayo namang mga mananampalataya, may enjoy natin ngayon ang bagong langit, ang bagong lupa, ang bagong Jerusalem. Wala nang iyakan, wala nang kalungkutan, wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala na ang lahat ng lumang bagay. Ang bago, ang lahat ay binago na ng Diyos. Muling ibabalik ang paraiso na nawala dahil sa kasalanan. Muling i-restore ng Panginoon. Wala nang leon na kumakagat, wala nang ahas na kobra na makamandag na tumutuka. Ang lahat ng mga bagay na may ilap at pumapatay ay mawawala sapagkat ito'y bago ng lahat, bagong langit, bagong lupa. Makakasama natin ang Diyos na siyang liwanag natin. Hindi mo na kailangan ng elektrisidad, wala ng water bill, wala ng electric bill, wala ng basura bill, wala ng renta-renta ng mga bahay, sapagkat ang ibibigay ng Diyos ay sobrang kaningningan at kalwalhatian mula sa Kanya. Sabi nga ni Lord, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di magkagayon, ako'y paroroon at ipaghahanda ko kayo ng dakon niyong kalulugaran. Woo! Hallelujah! Sumisilip lang po tayo ngayon sa panghinaharap. Gusto ko pong liwanagin yan. Nakakasilip na tayo sa panghinaharap. Kaya, ano ang challenge sa atin ng Bible? Mag-commit na tayo 100%. Kung may talent ka, may skill ka, may ability ka, may potential ka, yung buhay mo, pag-amit mo na kay Lord. Meron tayong kapatid na nakaburol ngayon sa La Pieta. Narinig ko lang yung mga kwento. Sobrang bait nito, mapagbigay, matulungin. Meron siyang mga nakasama sa kanyang business na tinuruan niya, kinorek niya, rebuke niya, pero natuto, nag-improve ang buhay. Wow, sabi ko, at least mission accomplished siya. Tayo, buhay pa, malakas pa. Sana yung buhay natin na ito, gugulin natin para sa Lord. Maging pagpapala tayo sa iba. Maging daluyan tayo ng Kanyang kapangyarihan, ng Kanyang kabutihan, ng Kanyang biyaya at pabor sa ating buhay. Marami pa tayong aabuting kaluluwa bago dumating ang wakas. Gagamitin ka ng Panginoon. I-maximize natin lahat ng pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Gamitin natin all for the glory of God. All for the glory of the Lord. Gamitin po natin. So, the Holy Spirit, who is with the church, is the one withholding the Antichrist from being revealed and reigning. Kaya, alam niyo po si Antichrist ngayon sa panahon natin, gigil na eh. Gusto ko nang umeksena, gusto ko nang pumasok, gusto ko nang umpisahan yung agenda ko. Kaya hindi niya magawa. Although ang spirit niya nandito na sa mundo. Lust of the flesh, lust of the eye, pride of life, yung sistema ng mundo, bulok ang mundo, contaminated na ng wickedness, sin ang mundo. Yung spirito niya nandyan na.
puno ng mga kasinungalingan, puno ng mga patayan, puno ng mga karimari-marim na mga bagay, Yung espiritu ni Antichrist laganap na, pero he himself, the Antichrist, wala pa. Pero nandyan na siya, very close na rin siya. Excited na siyang umeksena, literally, physically. Kaya lang may pumipigil. Sino yon? Ang Holy Spirit. Holy Spirit, Pastor? Oo. Bakit? According to the scripture, John 3:5, sabi ron, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot enter the kingdom of God. Except a man be born of water, word of God, and of the Spirit, Holy Spirit. He cannot see the kingdom of God. He cannot enter the kingdom of God. And the scriptures tells us in 1 Corinthians 3:16 and 1 Corinthians 6:19, it says, you are the temple of the Holy Spirit. We are the temple of the Holy Spirit. Isang mananampalataya ay tinatahanan ng Holy Spirit. Ikaw at ako, tayong lahat na tumanggap kay Jesus ay mayroong Holy Spirit. At dahil nasa atin ang Holy Spirit, hindi makapasok si Antichrist. Hindi niya magawa yung agenda niya. Hindi niya ma-implement yung sukdulang kanyang gustong gawin. Dahil merong pumipigil. Merong pumipigil. The Holy Spirit who is with the church, with the believers, is the one holding the Antichrist from being revealed and reigning. Narito pa ang church. Narito ang Holy Spirit sa atin. Hindi siya makakaeksena. Pero pag dumating na ang Panginoon, kukunin na ang church. Kasama ang Holy Spirit, tayo'y nasa atin ang Holy Spirit. Doon pa lang magsisimulang gumalaw ng todo-todo ang Antichrist. At simula na yon ng matinding kapighatian, papasok sa tinatawag na Great Tribulation. Habang tayo naman sa langit, ay may malaking long table, matinding piging, ang pagsasama ng bride, which is the church of Jesus Christ, and the groom, none other than our Savior, Jesus Christ. Meron pong matinding kasiyahan sa kalangitan. Siyempre naman, ang isang bride na matagal lang excited makasama ang groom. Di ba? Kung merong bride na, kailan kaya darating yung aking mapapangasawa? Kailan kaya sa darating ilang pantagal ko na naghintay? Pag dumating yon, super ang excitement ng bawat isa, lalo ng bride. Woo! Baka malayo pa, liparin na niya yung kanyang groom. At tayo po bilang bride, as a local church, or as a church, universal church, darating ang groom. Super excited tayo lahat. Makakasama na natin siya magpakailanman. Sabi ng isang kapatid, Pastor, sana buhay pa, physically, sana abutan ko yung rapture. Hindi yung, siyempre, minsan namamatay na, di ba, physically, pero ang kaluluwa pupunta pa rin kay Lord. Kaya lang, iba yung, wow, woo, turudud, maririnig mo yung trumpeta, at ang sigaw na yon, aakyat ang mga mananampalataya. Tshung! In twinkling of an eye. Mabilis. Kaya sabi ng Bible, magbantay tayo. Kasi mabilis ang pangyayari. Magbantay tayo. Paano magbantay, Pastor? Aba, siyempre, yung prayer life mo, yung word life mo, yung worship life mo, dapat intact. Consistent ka dyan. And then, yung pag-involve sa ministry, yan na yung buhay natin. Si Lord ang buhay natin eh. Yun na yung dating galawan. Graduate na tayo sa mundo. Ang mundong ginagalawan natin ngayon ay ang kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung meron sa atin na may natitira pa dyan, may reservation pa, meron pang hindi talaga binibitiwan, sana ngayong araw na to, maging yung mga nanonood sa ating live broadcast, baka may sinasabi ang Lord sa atin, anak, isuko mo na yan sa akin. Maybe galit, poot, sama ng loob, hidden sin, hindi ko alam. Si Lord alam yan. Ano man yung mga frustrations natin sa buhay, desperation na yan, surrender it before the Lord. Just surrender it before God this morning. And ating i-dedicate ang ating buhay sa Kanya 100%. Papayapa tayo, mapapahinga tayo, at tiyak, magtatagumpay tayo kasi kasama natin ang Panginoon. Tayo pong lahat tumayo and let's just worship the Lord.
Hallelujah. Habang dumarating ating mga tagapag-serve dito, no, ng komunyon. Hallelujah. Yung ginawa ni Jesus sa krus para sa atin. Minsan lang yon. Hindi na ulitin yon. Yung ibigay niya yung buhay niya para sa atin. One time lang yon. Kaya pagyamanin natin sa ating buhay yung finished work of Christ para sa atin, kaligtasan. Hallelujah. Oh Lord, thank you for your love. Thank you for your favor, your mercy, your goodness, God. Thank you so much, Lord, for your grace. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You have done for me things so undeserved, yet you came to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee.
Isang local church po tayo ngayon dito. Ang local church sa isang simbahan na pinagkakatipunan ng mga mananampalataya. At tayo po yung mga mananampalataya, which is the local church. Pero merong universal church. Ang universal church, yung mga kapatid po natin sa iba't ibang dako ng buong mundong ito, iba't ibang dako ng Pilipinas. At yan po ang susunduin ng Panginoon sa rapture. Tayong lahat, magkakapatid kay Kristo Jesus, ay pagsasama-samahin at magkakasama-sama, kapiling ang Panginoon sa kanyang ikalawang pagbabalik sa alapaap. Kaya si Lord ay nagsabi sa atin through His Apostle Paul sa 1 Corinthians 11, sabi po ng Bible, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo nung gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Itaas po natin ang ostia, ang simbolo ng kanyang katawan, katawan ng Panginoong Jesus. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-ala-ala sa akin. Atin pong kainin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa, taas po natin ng kopa na may laman, ang simbolo po ng kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. At sinabi, ang kopang ito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito, iinom sa kopang ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Atin pong inumin. Oh, Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Just feel the presence of the Lord. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. And to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the
how He has raised me to God be the glory for the things He has You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Sing you're the name, you're the name above all. Come on, people of God, praise Him. Worship Him. His name is Jesus. Hallelujah. And my heart will sing Our Savior, how great our King, is our our God. Lord, our Redeemer. Sing you're the name, you're the name above Our healer, all our provider. names. You are He is our peace, worthy of our rest. praise. And my heart will He's the rock of all sing ages. how great is our His name is God. Jesus. Hallelujah. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. And how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang kadakilaan ng ating Diyos. Hallelujah! Come on, people of God! Give your best clap, offering praise and worship to the King of Kings and to the Lord of Lords, Jesus, our Savior, our King, our Lord, our God. Hallelujah. Shout hallelujah! Woo! Glory be to God. Praise the name of the Lord. Nakakaupo na pong bawat isa natin nung pakinggan, panoorin ang atin pong ilang mga announcement at mga ilang updates. Blessed Sunday, COGDU. Here are our grace-filled celebrations and more fellowships on the way. Lord, you have heard the desires of the humble. You will prepare their hearts. You will cause your ear to hear. Yes, kapatid, the Lord listens. As we continue to seek the Lord and His throne, the more our ultimate desire to be with Him more than anything, we encourage you to join us every Wednesday at 7 p.m. and experience this Spirit-filled night. Let's join forces together to bring honor and glory to our King Jesus. Halina't sumabay sa Salakay this Saturday, November 11. Where are the lovely mothers at? Inviting you this Saturday for a fellowship highlighting that light in you. See you po. YA is here to fill up your Saturdays. YAC to West Fellowship is just around the corner. Kaya naman kita-kits at 6.
You are called. Yes, you kapatid. We have an all-day Word of Ministry fair today. Kaya naman come and let's hear your answered calling for worship, outreach, relationship, discipleship, and admin. Please drop by at the lobby for registration. COG Central Luzon, further, happening this month na, November 27, 2023. See you there. T-shirts for our further celebration is still open for pre-order at 250 pesos. Please see Sis Judith at the lobby. Elevate your week with God. Join us every Monday in Prayer Warrior, Cluster Hangout at 5:30 p.m. and Soaking in the Spirit Fellowship at 7 p.m. every Wednesday. Everybody's welcome on our Night Watch every Thursdays. Dawn Watch Prayer Service on all Saturday of the month at 5:30 a.m. Jam-Pack Sunday, J12, 12 to 15 years old and Children's Ministry both at 9 a.m. and Youth Empowered Fellowship Kabataan 16 to 20 years old at 4:30 p.m. Indeed, a spirit-secured week. Kapatid, humble yourselves before the Lord and He will exalt you. For more updates, follow us at facebook.com/Church of God Pampanga and see you again next Sunday.